Mga kwento ni Felmo. Mga 2 araw ako doon sa bahay nila Ninong. Hindi pa bumabalik si tatay. Ang Ninong Daro naman ay pinuntahan ang bahay namin. Nag-aalala na ito dahil hindi pa sumisipot ang tatay noon. Nga pala, magkakasunod lamang nanayon ang bahay namin at ang bahay ng Ninong. Malalakad lang kung tutuusin. 3 araw, mga hapon, dumating bigla ang aking ama. Malakas na ako noon, katunayan. Nakakalabas na ako at pwede nang sigurong tumakbo. Masiglang-masigla na ako. Nakikinig ako noon kila tatay at Ninong. Sa likod sila ng bahay. May puno ng kaimito at ang ilalim nito ay may mahabang ubuang kawayan. Naroroon kami. Ang sabi ng tatay, nakilala niya daw kung sino ang matanda. Pero sa tono ng pananalita ng tatay, para bang aligaga ito na para bang natatakot siya dun sa matandang yon. Sino ba yon? Diretsahin mo na kasi ako. Tanong ni Ninong. Hanggang sa sinabi ni tatay ang pangalan. Si Ninong ay nakita kong biglang nang laki ang mga mata na nagulat. Si Ireneo, siya yung matandang nakasama natin sa unang pagkakarga. Kung natatandaan mo, lahat ng naroroon na kagaya natin na nagkakarga, kinakatakutan siya. Mabangis naman babarang yun, di ba? Iyawa, kung ganun, hindi pala magiging madali. Pero paano mo nalaman? Saan ka nakakuha ng impormasyon? Ayon kay tatay, gaya ng inaasahan niya, may kinalaman yung taong ipinakulong niya. Ayon sa dayo, may kakaiba daw kasi kay tatay kaya inalam niya ang pagkatao niya. Maraming nakakakilala kay tatay, lalo na yung may mga tangan din nun. Kaya nalaman ang sikreto ng tatay at doon ay hinanapan daw siya ng katapat. Si Ireneo ang kinuha na siyang masasabi ng tatay na ito na ang pinakamalakas na may karunungang kilala niya. Walang hiya. Hindi ko nakilala kaagad eh. Magaling magtago. Yung mukhang nakita natin, pagkukubli. Kailangan kong mahanapan ng paraan nito. Gusto ko sanang patayin yung ipinakulong ko eh. Kaso wala ding silbi. Naibenta na ako kay Ireneo. Ang tugon naman ni Ninong, pwede daw nilang kumprontahin si Ireneo. Dapat ay nasa tiyempo. Yung tipong tulog ang karga. Dahil kapag hindi ay mauunahan umano sila noon. Wala akong naiintindihan sa pinag-uusapan nila. Pero alam ko sa sarili ko na sumasang-ayon si tatay sa mga salaysay ni Ninong. Umuwi muna kami ng bahay noon. Ang kalat ng paligid. Ito namang tatay ko kahit nasa gitna kami ng tensyon ay hindi pa rin pinapabayaan ang bahay. Naglinis ito. Napapailing na lang ako noon. Napakasipag. Sayang at iniwan siya ng nanay. Naisip ko noon na baka hindi pa talaga lubos kilala ni nanay ang tatay ko. Dahil imposible naman atang iiwan napakasipag talaga. Maaalalahanin pa. Ang problema nga lang talaga ay sobrang angas. Kinabukasan ay bumisita si Ninong. May dala itong bag na parabang ang daming laman. May tangkil pang palamengko yon. Yung palamengko, mga kagiliw ko, itak itong maliit. Mga 1.5 dangkal ang haba. At ito ang karaniwang ginagamit noon sa pagkatay ng mga baboy. Siyempre ako noon, alam ko na yung mangyayari. Aalis ang dalawa. Lalo't nabanggit ni Ninong na alam niya kung saan nakatira itong si Ireneo. Malapit sa sementeryo. Sa may bandang Carmen umano. Medyo malayo pero nagkasundo ang dalawa. Ako naman noon siyempre alam ko nang isasama ako. Hindi naman ako iiwan ng tatay sa ganong kalagayan namin.
Ilang saglit lang ay tinawag na ako ng tatay. Kasalukuyan kasi ako noong nasa silid namin. Nakikiramdam lamang sa kanila. Doon ka muna sa pinsan mo. Aalis kami. Iiwan pala ako. Tay, sama na lang ako. Pangit yung ugali ng tiya ko eh. Tsaka yung nakakatakot yung asawa niya. Malay niyo may mangyari sa akin. Di ba nga may kalaban ka? Dami mong sinabi. Pinakokonsensya mo ba ako? Wala ka namang maiaambag kapag sumama ka eh. Puro ka lang kakulitan doon. Doon ka. Pakisabi sa tiya mo, babalik agad ako. Mungkahi ng aking ama. Pero sumabat naman itong si Ninong. Huwag daw kumpiyansa. Mas ikakampante pa niya umano kapag kasama ako kesa naman iiwan nun. Hindi na daw dapat magkaroon ng butas. Kailangan mag-ingat. Siya, sige. Isasama kita pero huwag kang tatakbo ah. Hanggat maaari nasa likod ka lang. Tuwag ka pa naman. Ay, ingay kasi nitong Daro eh. Tsaka puro na lang kalokohan. Sige na, maligo ka na. Mainit yung panahon. Mahaba yung biyahe. Ora mismo ay sirit kagad ako patungo sa likod ng bahay at dali-daling naligo. Parang nananabik pa. Akala mo'y mamamasya lang sadya. Tanghali na kami noon umalis. Si tatay kasi ang daming ginawa. Yung mga gamit niya ay nilubog niya sa langis nun. Nagkulong sa silid ng 1 oras at ayaw magpadistorbo. Ibig sabihin, nagkakargang tatay. Hapon na kami nakarating sa Carmen. Pumuslit pa sandali sa isang kapilya at doon ay nagsindi ng kandila silang dalawa. Ang akala ko pa'y saglit lang. Pero 1 oras din ang pagdarasal na ginawa ng tatay ko. Matapos noon, inabot sa akin ng tatay ang tagaliwas. Ito yung antigong kahoy na may mukha ng Bereng Maria. Ibulsa ko umano at wag na wag kong iwawalay. Mainit-init pa yon na wari ba may kung anong gumagapang sa paa ko nang malagay ko sa bulsa. Tumambay muna kami sa isang maliit na tindahan. Nasa tabi lang yon ng kalsada. May mga taong napapadaan. May nakatambay sa kabilang parte ng kalsada. At may mga bata noong sing-edad ko lang na nagkakarakrus. Kumakain ako noon at natatandaan ko pa yon. Dinungga ng kinakain kong tinapay. Ito yung pabilog na parang malaking candy tapos napakatigas. Habang nangyayari naman yun ay nag-uusap pa mga kasama ko. Ayon pa kay tatay, si Ninong daw ang nakakaalam sa mga ginagawa ng isang mambabarang at nagtanong kung ano bang dapat nilang gawin nun. Sabi ng Ninong, mag-antay daw hanggang gabi. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay babagatin daw sa sementeryo sa Ireneo. Hindi naman ako nakikisali sa pinag-uusapan nila. Pero nakapagtatakang 10:00 pa talaga. Naisip kong ang tagal naman eh. Dapat hapon pa kasi noon kaya yun, sumabat na ako. Tanong ko kung bakit ang tagal. Bueno, narito lang naman din itong inaanak ko eh. Siguro dapat niya na rin malaman yung lahat. Kuan Jose, ang mga mambabarang madalas tumatambay yan sa sementeryo. Lalo na sa kasagsagan ng isang bangayan. Sa panig natin at sa panig niya. Magpapalakas yun at kung hindi ako nagkakamali, may makikita kang hindi kaaya-aya mamaya. Bakit po? Ano po yun? Ngumiti lang ang Ninong. Nakita kong nagbulungan silang dalawa. Parang ako ang pinag-uusapan. Parang matatawa si tatay pero nagpipigil lang. Siguro, mga 8:00 ata ng gabi yon. Nagtungo kami sa isang lugar. Maniit na yon, pero nasa liblib kami banda. Nagsiga si Ninong at nilagyan ng kung anong bagay yung apoy. Napakabaho. Para bang amoy ng ammonium. Ito lang ang naging batayan ko sa kasalukuyan gawa ng nakakasulasok talaga yung amoy. Napapaluha pa nga ako dahil ang sakit din sa mata. Pinatawid ako sa usok noon. Tapos ay sumunod sila.
Nagtanong ako kung para saan. Ang sabi ng ninong, pagpag daw yon, pero para sa ibang gamit. Si tatay na ang nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Yun ang tinatawag na tagabuta o sa kilala pang kataga, sa bulag. Hindi lang basta usok umano, may kasama din yung orasyon. Kasi nga daw ay may mga tangan sila. At ako din syempre nasa akin yung antikong berhen. May tatago umano ang presensya ng mga gamit nun. Maging ang karga daw na orasyon sa katawan ay maikukubli din. Kung sakaling hahamak kami sa isang lugar na may katulad nilang may karunungan. Hindi nito mararamdaman. Sa halip ay iisipin lamang na normal kami mga tao noon. Kagaya lang din umano ng ginawa ni Ireneo noong pumuslit sa amin. Gumamit daw yun ng tagabuta. Kaya daw hindi nalaman nila ninong na may kaalaman. Pero ibang proseso daw ang ginamit. May magkakaibang paraan kasi ang mga may karunungan noon. Para ko ding naintindihan kahit hindi naman. Tumango na lang ako at ang kabuang konsepto lang naman noon ay pagtago lang talaga sa sarili. Mas simple lang pero ang dami pang paliwanag. Ilang saglit lang, nagsimula na kaming maglakad. Sa liblib kami dumaan. Lumusot naman kami sa sementeryo na. Takang-taka ako noon kung paano nila nalaman ang lugar. Napakadilim. Nagtago kami sa isang puntod sa pinakadulo. Medyo malamig na. Binalot ang lugar ng hamog. Kumakalam yung tiyan ko. Nagreklamo ako kaso sinabihan naman ako ng tatay na bukas na lang daw ako kumain. Dapat pala nagbaon ako nun. Napakatahimik ng lugar. Mga huni lang ng kulisa pang naririnig ko. Kasabay naman noon ang kaluskos na wariba, may gumagalang aso. Nag-uusap silang dalawa. Pero hindi ko maintindihan. Pabulong na yon. Hanggang sa nagmungkahi ang tatay na bumaba daw ako ng puntod. Paparating na umano si Ireneo. Dali-dali akong bumaba at nagtago. Maging ang mga kasama ko ay nagtago din. Yung tatay noon, hawak-hawak na ng kamay niya ang kanyang itak. Si Ninong hawak ng kanyang palamengko. Nakatingin sila sa isang direksyon. Sinipat ko yon at doon ay may nasilayan akong dalawang tao. Isa dito ay ang matanda na may bitbit na gasera. Habang yung isa naman ay parang kaidaran lamang ng aking ama kaso na medyo malapit na. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Kilala ko yon. Walang iba kundi ito yung isa sa mga kasama ng dayo na nanggulo sa amin. Kinalabit ko si tatay pero tinapik niya naman ako at sinabing huwag akong makulit. Kaya minabuti kong manahimik na lang. Pinagmasdan ko yung dumating. Yung matanda. Kung ito yung sinasabi nilang Ireneo, hindi talaga kamukha nung pumunta sa bahay. Maliksi kasi ito. Hindi din balbasin kumpara nung nakita ko sa bahay noon. Naglalakbay na ang sangkatutak na katanungan sa isipan ko. Hanggang sa huminto ang dalawang yon sa isang puntod. Mga nasa 15 metro ang layo. Pero malinaw ko silang nasisilayan. Parang nag-uusap pa. Si tatay naman at ninong ay hindi pa kumikilos. Parang mga palaka itong nakadapa sa gilid ng pinagtatago ang puntod. Napakaseryoso pa ng mga mukha nila. Aminado ako noong nasa delikadong sitwasyon na. Pero magaan ang pakiramdam ko. Nakakatuwa kasi ang mukha ng tatay. Nakakapanibago. Ilang saglit lang ay nilapag ni Ireneo yung gasera sa ibabaw ng nicho. Yung isang tao naman ay lumayo ng konti at umupo sa isang nakatumbang krus. Hanggang sa may kung anong kinuha si Ireneo sa kanyang tagiliran. Para bang silsil yon at binutas yung nicho. Dito ay narinig ko ang mahinang bulong ng ninong.
Ang sabi nito ay baka umano papasok na din ang isang taong kasama ni Erneo sa pambabarang noon. Unang seremonya ang gagawin ng mga ito kung hindi siya nagkakamali. Tumangulang ang tatay bilang pagtugon. Ako naman ay litong-lito pa rin noon. Pero ewan. Basta, di ko alam yung mga sinasabi nila noon. Noong mabuksan ng puntod, hinila yung kabaong. Binuksan yon ni Erneo. Nagpatulong ito sa kasama. Binuhat nila yung labi doon. Napasimangot ako noon. Kompleto pa yung laman. Buo pa yun pero kulay itim na. Bigla na ring bumaho ang lugar. Napakalansa. Nakakadirit na pasimangot ang mukha ko noon. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit ako nakatagal sa pagtitig doon. Ipinatong nila yon sa puntod na kung saan naroroon ang gasera. At doon ay mas naging malinaw sa akin ang postura ng labi. Yung barong na suot, natanggal pa, na para lang palang dekorasyon ang sinusuot ng patay. May tabas sa likod. Wari ko pa ay parang kortina lamang yun na tinabon. Parang mapuputol ang kamay. Bagamat matagal na panahon na nangyari pero naalala ko pa rin talaga ito, Sir Seth. Nakita ko pang sumimangot ang mukha ng kasama ni Erneo. Bumitaw ito ng mabigat na kataga. Malakas yun kaya naririnig namin. Nagre-reklamong mabaho ito. Ayon ka naman kay Erneo, yung labing yon ay labi ng isang may karunungan at maganda daw yung gamiting panimula sa pagpasok bilang mambabarang. Hindi pa kumikilos sila tatay. Atat na ako noon. Para bang nawiwili pa sila sa kakanood doon sa nakakadiring bagay. Yung lalaking kasama ni Erneo, tumungtong sa puntod. Nagtirik si Erneo ng maraming kandila. Hindi ko mawari kung anong klaseng kandila yon. Malalaki at kulay itim. Tumungtong din si Erneo. Lumuhod ito doon at hinubad ang kung anong kwintas na suot. Doon na nagmungkahi si Ninong na ilang saglit daw ay susugurin na nilang kalaban. Doon na ako kinabahan. At kung hindi ako nagkakamali, ito na yung sinabi ni Ninong na makikita kong hindi kaaya-aya. Patayan na umano yon. Dinagdagan pa ng mas hindi kaaya-aya na halos magpapabaliktad ng sikmura ko. Bagamat nakapagbitaw na ang Ninong ng mungkahi pero tumagal pa ito. Nanonood pa rin sila. Biglang dumapa si Erneo na para bang kinakausap yung labi. Sa tenga ito banda na aakalain mong hinahalikan yung pisngi niya. Na siya namang mas lalong nagpadiri sa akin noon. Nagtatayuan ang balahibo ko hindi sa takot, kundi sa pangdidiri. Ilang saglit lang, yung kasama naman ni Erneo ang dumapa. Pero narinig kong dumuwal yun. Nasuka. Noong magsabay na si Erneo at ang kasama nito sa pagdapa, doon na kumilos si natatay. Nanlaki ang mga mata ko noon. Walang kamalay-malay yung dalawa. Kitang-kita ko kung paano tamaan ng itak. Umiktad yung lalaki. Habang si Erneo naman, nasaksak ito ni Ninong. Mabilis akong lumapit doon at kitang-kita ko kung paano inundayan ng pagtataga yung dalawa. Pero sobrang kunat ng matanda. Hindi ko man lang nakitang nahirapan. Umaatras lamang si Erneo. May itak din ito at nakikipagpalitan na ng taga kay tatay. Bagsak na yung isa nun. Habang si Ninong naman ay nililito si Erneo. Ginugulat. Wala na kasi itong sandata. Nakatarak ang palamengko sa tagiliran ni Erneo. Pero parang wala lang. Tangay-tangay niya yung patalim. Kung nakakakilabot makakita ng patay, Sir Seth, mas nakakakilabot makakita ng nagpapatayan. Rinig ko ang kalansingan ng itak nun. Magaling din itong si Erneo.
Napapatamaan niya si tatay pero makunat din. Para bang naglalaro lamang ang dalawa ng paluan. Maya-maya ay may mga taong nagsitatingan. May bitbit ang iba na pamalo, habang ang ilan naman ay may dalang itak nun. 5 sila, kaya naman napilitang kaming umatras. Mabilis kaming tumakbo at hila-hila ako nun ng ninong. Walang hiya, may responde ang animal. Tingin ko, hindi lang nag-iisa dito yung mambabarang atong. Malamang, naramdamang napapalaban na si Erneo. Hindi kaya kulto yun? Ba't ang dami nila? Ayos ka lang ba, Jose? Hindi ako nagsalita nun. Nakatuon ang atensyon ko doon sa mga tao sa sementeryo. Hindi naman kami hinabol. Basta nang makalayo-layo na, saka pa lamang kami noon huminto. Ang sabi ng tatay ay hindi umubra ang itak niya, pero umubra ang palamengko ni Ninong. Nabasag daw umano nito ang poder sa katawan ng matanda nun. Nakapanglaban pa yun dahil may karga. May karga yung katawan eh. Pero sa oras na bumaba yung karga nun, hindi niya na maiinda yung tama. May lason yun. Sana naman mapatay siya nito. Nagtanong naman ang tatay kung anong gagawin nila. Ang sabi ni Ninong ay hiyanda na lamang umano ang sarili sa mas malalang sitwasyon. Mamamatay manong hindi si Erneo dahil sa tinamo nito. Pero baka hindi pa tapos ang subok. Tama ka. Hindi naman pwedeng doon kami sa bahay manatili. Mahina na yung puder doon. Alam ko na. Wika ng tatay. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay nito, doon daw kami magtatayo ng bahay sa kung saan nakatirang tikbalang. Walang mangyayari sa amin hanggang nasa poder ng kaibigan ng pamilya namin. Hindi ako pumayag nun. Nakakatakot eh. Pero giniit ng tatay na doon talaga kami. Lupain pa rin namin umano banda doon, kaya walang problema. Wala akong nagawa nun. At yun nga ang nangyari. Nagtulungan si Ninong at tatay sa pagtayo ng bahay. Mabilis lang natapos. Hindi naman malaki yon. Barong-barong lang. Mga 3 araw mula nang matapos sa maliit na bahay. Naroroon lamang ako palagi nun. Hindi ako lumalabas. Si tatay naman ay lumiban muna sa trabaho. Si Ninong nang gumawa ng paraan para makaraos kami. Malaki ang utang na loob namin sa kanya ng mga panahon na ito. Sa kabila ng pagkakaroon namin ng kabangayan na ipayapa naman sa mga araw na yon. Sa isip ko pa ay baka tinantanan na kami. Kaso, hindi nagpapakumpiyansa si tatay. Isang hapon, napabisitang Ninong. May dala itong balita na siyang nagpabahala kay tatay noon. Buhay pa si Erneo. Maging yung pinagtataga daw ng tatay na kasama nito. Buhay din. Binagabag kasi ang Ninong noon kaya yon. Pinuntahan niya muli ang lugar at doon niya na lamang buhay ang kalaban. Dagdag ng Ninong, ang pamilya niya ay inilikas niya na ng lugar. Nasa malayo na mga ito. Atong, dito muna ako . Hindi naman pwedeng sumunod ako sa pamilya ko. Markado na ako ni Erneo. Alam mo naman siguro na natangay niya yung palamengko ko, di ba? Mas mabuti yan. Pero hindi pwedeng wala tayong gawin. Ligtas tayo dito pero maliit naman yung mundo natin. Haharapin natin sila. Tatagalan ko ng 1 linggo. Kapag walang dumalaw dito, tayo yung dadalaw sa kanila. Namumroblema ako noon. Ayos lang dahil bakasyon pa pero paano na lamang kapag pasukan na, di ba? Baka tumigil ako sa pag-aaral. Ipinagdarasal ko na lamang noon na matapos kaagad ang problema. Doon nga nanatili ang Ninong. Para ng mga bandido sila ni tatay. May kung anong nilalagay sa lugar. Basta ayon sa naririnig ko sa pag-uusap nila, mga patibong ito. Pero wala naman akong nakitang literal na patibong. Kaya nagtanong ako nun. At doon ay nalaman ko na poder pala ang isinasagawang patibong na ito. Pambasag umano yun ang karga ng kalaban. Sa oras na makapasok sa lugar namin, hindi na sila mahihirapan pa.
Mga patpat lamang ito na nilagyan ng kung anong tela na may laman. Tinatarak sa lupa. Siguro'y ang layo nito ay mga 10 metro mula sa bawat kanto ng bahay namin. Madalas ko na ring makita ang tikbalang nun. Lumalabas pala ang ganitong nilalang sa dapit hapon hanggang sa hating gabi. Mawawala ito at lalabas uli pagsapit ng madaling araw hanggang bukang liwayway. Lilinawin ko lang para na rin malaman niyo talaga ang ugali ng tikbalang. Hindi ito pwedeng titigan. Mantakin yung kamuntikang mamatay ang ninong nun. Sinubukan niya kasi makipagtitigan dito. Mabuti na lang at inawat ng tatay. Itong tikbalang ay hindi nagsasalita, pero nakakaintindi sa kung anong sinasabi ng tatay nun. Pilyo pala yun. Mahilig itong manglinglang. Pagkakatuwaan ka pero hindi ka naman pwedeng makaganti. Pikon kasi ang animal na ito. Nasanay na lang ako. Parang wala na lang. Deadma. Casual na animoy tao lamang din. Ilang araw ang nakalipas ay wala pa rin nangyari kung kaya naghanda na sina tatay. Babalikan umano nila ang Carmen. Pero hindi na ako isasama. Ligtas naman daw ako sa lugar na yon. Sa huling araw na tinagal ni tatay bago mapagpa siyang susulungin ng lugar, nagkaroon ng pangyayari noon. Dapit hapon, may napadaang 2 tao, ilang distansya mula sa bahay. Kaagad sinipat ng tatay at tinitigang maigi ito. Baka may hinahanap lang atong. Teka, parang kalaban eh. Tingnan mo lumilis ng daan oh. Iniiwasan yung pambasag na nilagay natin. Pinag-aaralan nila yung lugar. Dito lang kayo. Mungkahi ni tatay nun. Hindi nagsalita ang ninong pero sumunod ito at mabilis kumabig patungo sa isang puno. Nagtago ito. Kinakabahan ako nun. Lalo na't papalapit ng tatay doon sa 2 tao. Huminto ang mga ito na wari ba'y galit. Nakatago ang kamay ng tatay sa likod. Hawak ang mahabang patalim. Ilang saglit lang ay narating na ng tatay ang 2 tao. Nakikita kong nag-uusap pa sila. Pero halata doon sa 2 tao na parabang hindi mapakali. Hanggang sa nagpatuloy sa paglalakad yung dayo. Pero papalayo ito kay tatay. Sa mga sandaling ito, palubog na ang araw. Medyo madilim na ang lugar. Narinig ko pang sumigaw ang tatay Atong at ang sabi nito, kung may binabalak umanong hindi maganda ang mga yon, ay wag na umanong tangkain pa dahil ikakamatay lamang daw nila kapag nangyari yon. Hindi ka agad umuwi ang tatay. Minasdan muna ang mga tao habang papalayo. Hanggang sa maya-maya pa, nakita ko ang tatay na pabalik. Pero madilim na. Nakita kong bumalik na rin si Ninong. At nang makarating sila sa bahay, narinig ko ang pag-uusap nila. Ang sabi ng tatay ay wala umanong kakaiba sa mga tao. Pinaringgan niya lang umano ang mga ito. Akala niya kung ano ang sadya ng mga yon. Ay naman kay Ninong, baka maulit muli yung binigla kami ni Ireneo. Matapos namin magkapunan, yung aso namin ay nagkakakahol. Dali-dali akong sumilip sa bintana. May nakita kong imahe nun. Nakadapa sa lupa. Tao yon. Tinawag ko si tatay at tinuro ko ito. Dali-daling bumaba ng bahay ang Ninong. Ang sabi nito ay may aswang daw sa lugar. Napabitaw na mabigat na salita si tatay. At kung hindi daw siya nagkakamali, ito na ang oras ng pagsugod ng kalaban. Nagsama pa umano ng aswang ito para maamoy ang sitwasyon ng lugar. Matalino umano si Ireneo. Yung aswang kasi kayang makilatis kami sa pamamagitan lamang ng amoy at mahahanapan ito ng paraan para makapasok sa lugar. Bumaba na rin noon si tatay pero dumiretso ito sa kung saan nakatirang tikbalang. Tumingin ako sa orasan noon. Malayo pang 12:00.
Maya-maya pa ay tumigil sa pagkahol ang aso. Para ba itong tinamaan ng pamalo at bigla na lamang umiyak nun? Ang sabi ni Ninong ay huwag daw akong bababa ng bahay. Isara ang pintuan, pati ang bintana. Kung may papasok daw na kalaban ay tumakbo daw ako patungo sa malapad na bato doon sa may likuran. Ako naman noon ay gusto kong makita ang nangyari, kaya pintulang ang sinara ko. Doon ako sa gilid ng bintana. Pinatay ang gasera. May siga naman sa labas. Maliit lang pero kahit papano'y may nakikita ako sa labas nun. Maya-maya ay tumayo yung nilalang. Yung sinasabing aswang. Kaya iniisip kong aswang ang nagpakita nun. Bigla itong nawala. Si Ninong ay mabilis na tumakbo sa may kakahuyan. Nasa baba kami ng pangpang kasi nakapwesto yung bahay nun. Sa likod ng bahay namin dito makikita yung malapad na bato na ginawang tambayan ng tatay ko sa madaling araw. At sa bawat gilid ay puro puno. Nagmistulang pasilyo ang bulwagan ng tahanan. Ang unahan nito na kung saan ko nakita ang aswang. Nasa umayon. Pero may lampas tao na mga damo. Si Ninong ay nasa kaliwang parte ng lugar. Doon ito sa pinakaliblib na kakahuyan. Hindi pa bumabalik si tatay. Hanggang sa narinig ko ang pagkaluskusan doon sa kakahuyan kung nasaan si Ninong. Narinig ko ang boses niya na parabang may kalaban yon. Sumisigaw ito kasabay ng nakakakilabot na tunog na parabang baboy na nagugutom. Natakot ako noon kay dumestansya ako sa bintana. Kinuha ko yung pamalo ng tatay ko. Maya-maya lang ay umiyak ng umiyak yung aso namin. Bigla na lang yung umungol na parabang sinaktan. Natahimik na lang ako bigla. Kasunod noon ang pagbubulungan ng kung sinong taong nasa labas sa may bandang likuran. Lumipat ako ng bintana at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nakikita ko dun si Erneo. May dalawang kasama itong tao at bukod pa dyan ay may naaaninag akong nakadapa na parabang palaka. Maitim na halos hindi ko na makita. Yung mga mata nito parang sa pusa pero kulay pula at kumikinang pa. Marahan akong dumapa noon sa gilid ng bintana. Tapos mga segundo ang nakalipas, narinig kong tila may nagtitik-tik na sa bahay. Para bang may sumandal sa dingding. Umalog kasi ang tahanan namin at biglang nabukas ang pintuan nun. At doon, halos mapatalon ako sa gulat ng bumungad sa akin ang napakapangit na tao. Ito'y nakita kong maitim at kung hindi ako nagkakamali, yun ang aswang. Mabilis akong gumapang at sinipa ko ang pawid na dingding. Lumusot ako doon at lumabas. At nang makalabas ay nagtago ako sa may silong. Nakita ko yung aso namin. Pugot ang ulo nito. Pinatay nila. Napaiyak ako noon pero pinilit kong huwag maglika ng ingay. Basta nasa gitna ako at yakap-yakap ko noon ang guod. Yung guod po ay yung kawayan mga kagiliw. Nasa paanan nito ng kawayan matatagpuan at ginawa yung haligi sa bahay. Nagwala yung nilalang sa taas ng bahay. Hindi ko na alam kung anong nangyari kila Ninong at tatay. Naririnig kong sumisingot-singot ang nilalang na yon. Napakabaho. Pag-angat ko ng tingin ko, nakita ko ang mapulang mata nito na nakasilip sa may siwang. Nasa uluhan ko ito mismo. Yung laway niya ay tumulo pa at talagang sobrang baho nun. Hindi ko kinaya. Sumigaw ako. Matapos kong sumigaw ay kumaripas ako ng takbo patungo doon sa malapad na bato. Tinatawag ko ang pangalan ng aking ama. Maya-maya ay bigla na lang may humatak sa akin sa masukal. Gulat na gulat ako. Pero pagsipat ko kung sino yon, ay si tatay pala. Nakasenyas ang daliri nito na wag ako maingay.
Ba't daw ako umiiyak at tumakas nun? Hindi naman daw ako magagalaw ng aswang. May tangan daw akong dala. Nakalimutan ko yun mga kagiliw. Pero kahit siguro may dala pa akong tangan nun, tatakbo talaga ako. Sabi pa ng tatay, dapat daw ay tinablan na ako ng tigalpo. Orasyon daw yun pero hindi daw ako tinamaan. Si tatay ang tinamaan at naramdaman niya ang lakas nito pero hindi umubra. Yung aswang naman umano, kung may plano yun sa akin ay dapat sinunggaban na ako kaagad. Pero hanggang tingin lamang umano yun. Ano bang sabi ko? Pangontra yung tagaliwas na taglay mo sa aswang, di ba? Tsaka bukod sa proteksyon mo, may magliligtas din sa'yo. Ay, tuwag ka. Siguro tay, kapag ligtas ako sa aswang, hindi naman ako makakaligtas doon sa mga kasama. Nakita ko si Ireneo. Alam ko, hayaan mo sila dyan. Yari yan, ilang saglit lang. Nagtanong ako kay tatay kung bakit. Sinabi niya, si Ahok umano ay nasa gilid ng bahay. Yung tikbalang. Walang alam si Ireneo. Yari umano ang mga ito. Hindi na ako nagsalita pa. Hanggang sa tinapik ako ng tatay at nagmungkahi itong lumipat daw ako sa likod ng malapat na bato. Tumakbo naman ako doon. Nakita ko si Ninong na naroroon. Balisa at sugatan. Nakasimangot. Pero nang magsalita ito, nagpantig bigla ang tenga ko. Mabuti naman itligtas ka. Pasensya na. Ito kasi yung napag-usapan namin ng tatay mo eh. Para hindi magkalat yung mga kalaban at nasa isang lugar lang. Minabuti naming ipain ka. Bali ganito, ako yung unang pain. Dinala ko sila sa bahay nyo. Napansin mo sigurong may aswang, di ba? Yun na yung nakabuno ko. Pero hindi ka masasaktan nun. Naroon din naman ng tikbalang kaya ligtas ka. Bad trip ako nun. Hindi magandang biro yung ginawa nila. Mabuti sana kung pinaalam nila sa akin yon. Nang sa ganun ay mapaghandaan ko. Hindi man ako masaktan ng aswang pero mabaliw-baliw naman ako sa takot nun, Sir Seth. Dagdag pa ng Ninong. Bukod daw sa may tagaliwas ako, nakatago daw ako sa isang sabulag. Ang nakakaalam lang sa akin ay yung aswang dahil maaamoy ako nun. Pero yung mga tao ay hindi ako mapapansin. Maski na, di ba mga kagiliw, kayo ba? Matutuwa kaya kayo? Nananahimik ako ay ginawa na pala akong painon. Pero naroon na at nangyari na. Hindi na lang ako nagbigay ng komento. Hanggang sa narinig ko na lamang na nagkasigawan na ang mga tao doon malapit sa bahay. Kasama na doon ang angil ng aswang. Parang nasasaktan na mga ito. Kasabay pa noon ang kalabugan. Tumungtong na sa bato si Ninong at sinipat niya ang bahay namin. Sumunod naman ako sa kanya. Kitang-kita ko sa mga mata ko kung ano ang nangyayari sa mga tao doon. Natitilapon na lamang tapos may bumagsak sa lupa. May gumagapang at pansin kong tila nabalian. Hindi ko nakikitang tikbalang nun. Pero ayon kay Ninong, ito umano ang dahilan kung bakit hindi na magkamayaw ang kalaban. Maya-maya ay nakita ko ang tatay. Dumaan ito at patungo doon sa may uma na parang may hinahabol. Bumaba na kami doon sa bato at bumalik na sa bahay. Nakita ko yung mga nakabagsak sa lupa. May isang tao doon na hubot-hubad. Nakatihaya pero buhay pa. Ang sabi ng Ninong ay yun umano ang aswang. Pero nagbalik na sa anyong tao. Napapailing na lamang ako nun. Ganon ka nakakatakot ang itsura niya sa anyong aswang. Pero isang patpating tao lang naman pala. Pinagsisipan ni Ninyong Daro ang mga yon. Buhay lahat pero hindi na talaga makatayo. Hindi mailarawan ang itsura na parabang pinagpapalo ang mga ito. Tapos yung pinagtataga ng tatay doon sa sementeryo, nandun din. Animoy na baliw ito dahil nakatulala na lamang habang nakahiga sa lupa.
Ilang saglit lang, nagsipaggapangan na palayo. Hindi pinatay ng ninong. Sapat na umano yun bilang babala na hindi kami basta-basta. Ang hinahabol ni tatay noon ay walang iba kundi si Ireneo. Hindi kasama ng mga tao ito na gumagapang. Sumunod kaming dalawa kay ninong at ang sabi niya sa akin ay magmadali daw kami. Baka may pakananan naman umano itong si Ireneo na mahulog uli sa bitag ang tatay. Binaybay namin ang gilid ng pangpang. Paakyat yun at talagang hingal na hingal ako. Hanggang sa makarating kami sa itaas at doon nakita ko si tatay at nasa harapan niya si Ireneo. Nagtititigan lamang silang dalawa. Si Ninong naman ay sinubukang lumapit pero, "Wag! Diyan ka lang sa anak ko. Ako nang bahala dito." "Hoy, matandang bro! Wala naman kaming atraso sa iyo. Bakit mo kami tinatabla? Magkakasama tayo ah." "Kamag-anak ko lang naman yung pinakulong mo." "Ano? Sabi niya hindi daw eh. Kinuha ka lang daw niya eh. Sinungaling ka." "Natural, hindi aamin yun. Sinabi ko kasing wag eh." "Magiging kahinaan ko kapag inamin niya. Nasa loob siya at pwede mo siyang birahin doon. Eh ano ba magagawa ko? Ala ka namang titingin lang ako. Ang kalaban ng kamag-anak ko ay kalaban ko na rin. Kaya talo-talo tayo." "Ang galing! Ginamit talagang tikbalang. Naging kumpiyansa pa naman ako. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Magtititigan na lang ba tayo?" Umabante ng lakad ng tatay. Si Ireneo naman ay nagdakot ng lupa at ipinahid sa itak nun. Pambasag daw yon ayon kay Ninong. Ganon din ang ginawa ng aking ama. Pero hindi niya sa itak pinahid ang lupa. Sa kanyang katawan. Para talagang mga baliw. Maya-maya ay nagpaikot-ikot na silang dalawa. Nawari ba'y nag-aantay ng pagkakataon para umatake. Habang nangyayari naman yon, si Ireneo ay nagsasalita na parang kinakausap ang sarili. Tapos palo ng itak sa lupa at tapik sa balikat. Nagkumpas ito ng kamay tapos dura sa hangin at duro kay tatay. Dali-dali akong hinila ng ninong. Lumayo daw kami. Napakadelikado umano ang tigal pong pinapalipad ni Ireneo. Sabi ko naman sa kanya may tagaliwas ako pero ayon kay Ninong, huwag magpakumpiyansa dahil may kasamang pangbasag ang tigal po. Mambabarang pa naman daw ito at malay namin umano ang pinapalipad pala'y barang. Kung kaya yon, sumunod na lang ako kay Ninong pero nababahala ako kay tatay. Umatras nga kami dahil takot matamaan pero paano na kaya si tatay nun? Siguradong sapul siya sa kung anong orasyon na yon. Hanggang sa nagsalpukan ng dalawa. Parang inulit lang din ang nangyaring paglalaban nila doon sa may sementeryo. Pero sa pagkakataong yon, nakikita kong tila dihado si Ireneo. Panay ito sa pusa kanyang tagiliran na wari ba'y may dinadaing. Hindi pa gumagaling ang sugat niya. Kaya pala ang lakas ng loob ng tatay mo. Nakahanap ng butas. Malamang, alam niyang kaya niya yung bantugang yan. Wika ni Ninong. Saglit lang ang laban na yon. Bawat patama ng tatay ay parabang nagtaga ng kahoy. Ganon ang tunog. Hanggang sa bumagsak na lamang sa lupa si Ireneo. May sugat sa balikat si Ireneo at doon tinutok ng tatay ang itak. Akala ko'y papatayin pero ang sabi ng tatay, bilang respeto umano sa kapwa na may tangan, bubuhayin pa niya ito. Sa susunod ay papatay niya na talaga. Ewan ko ba kay tatay, bigla na lang dinapuan ng pagkaawa. Pagkatapos noon ay umalis na kami sa lugar. Pero may masakit sa katawan ni tatay. Wala naman siyang sugat pero alam mong may iniinda. Maya-maya ay bigla na lang siyang natumba. Ang sabi ng ninong ay tinamaan nga ng tigal po ang tatay at hindi natagalan ito ng kanyang kabal.
Dali-dali naman akong nagtanong kung mabubuhay pa bang tatay nun. Tingnan natin kung kakayanin ko bang alisin ang sumpa sa katawan niya. Teka, wika ng ninong. Sabay balik sa taas at nilapitan si Erneo na nakaupo nun. Nag-usap ang dalawa. Hindi ko alam kung ano. Hanggang sa bumalik na lamang si Ninong. At sa maniwala man kayo o sa hindi, walang kahirap-hirap niyang binuhat ang tatay. Hindi ito maskulado pero napakalakas niya na buhatin ang malaking taong yon. Wala pang pahinga-pahinga nakarating pa sa bahay. Wala na doon ang mga kalaban. Nadala sa pakiusap si Erneo. Binawi. Gagaling yung tatay mo. Kamuntikan ko na makalimutan ng makakapagpagaling pala nito Walang iba kundi yung nagbitaw ng tigalpo. Gumaan ang pakiramdam ko noon. Nagpasalamat kay Ninong. Kinabukasan kaagad bumalik na sa lakas si tatay. Nangangapi pang dalawa sa labas na parang walang nangyari. Pupuntahan daw nila si Erneo ilang araw ang lilipas. Makikipagsundo na puputulin ng bangayan. Pinuntahan nga, kasama ako. Nagkasundo ang dalawang panig. Walang namatay, pero sa oras na mag-cross ulit umano ang landas nila, wala nang palalampasin pa. Natahimik at natapos ang problema. Wala nang humamak sa amin. Si tatay naman ay nagdahan-dahan sa kanyang ugali. Iniiwasan na magkaroon ng kalaban. Pero naroroon pa rin ang angas nito. Pero nasa lugar. Si Ninong ang nagturo ng mga kaalaman niya. Hanggang ngayon dala ko pa rin to pero hindi ko ginagamit sa panlalamang. Bago mangyari yon, kagaya ng sinabi ng tatay ay dadaan nga ako sa maraming proseso. Pero nakapasa ako. Yun lamang ang kwento ko, Sir Seth. Wala naman din pang sumunod doon. Payapa na kami. Muli, ako po si Jose. At ang kwentong ito ay patungkol sa aking ama. Ang maangas na antingero na taga Bohol.